Schools suspended classes today as heat index climbed to 46 degrees Celsius in some areas, including Metro Manila. Now, that's quite a leap compared to the 37 degrees recorded yesterday. Pag-asa says it's a sign that the dry season is coming. Among those that suspended classes today are the cities of Malabon and Las Piñas. Manila and Marikina also followed in the afternoon. Meanwhile, the cities of Caloocan, Parañaque, and Valenzuela implemented asynchronous or blended learning in response to the intense heat. Tomorrow, San Juan City already announced they are adjusting class schedules for all public schools. The morning shift will be from 6 to 10 a.m., while afternoon classes will be held from 3 to 7 p.m. so that they can avoid the hottest hours of the day. According to Pag-asa, they are seeing the southeast monsoon or northeast monsoon gradually moving away from the country. Their forecast is that temperatures could further rise in the coming days. So as early as now, they are recommending adjustments, not just for schools, but for offices as well. We are open to collaborations with private agencies or even other public agencies such as DOLE if they want to conduct investigations regarding the effect of heat index. I-consider ng mga nasa labor sector, employment, kung pwede rin na rin mag-shift to work from home, ganyan, or other alternative para kumbaga hindi lang naman din talaga yung mga estudyante yung naapektuhan. And now let's discuss with Joribel Masalio, Chief of Pag-asa's Climate Impact Assessment Section, further this issue of the rising temperatures. Good evening po sa inyo. Yes, good evening po. Good evening, ladies. Good evening, Ma'am Ces, Ma'am Sean, and of course, Ma'am Pauline. Good evening. Since when have you observed po the weakening of the northeast monsoon? Actually, since papunta na po tayo sa dry season, so beginning of this March talaga is nagwi-weaken na po yung ating northeast monsoon, and eventually in the coming days we will have a press release that for the termination po ng ating northeast monsoon or ng ating amihan. And the start of summer. Yeah, the official start of summer. Ano po tayo, dry season. Since ang Pilipinas po, we are nasa tropics, so we only have 2 seasons, the wet season and the dry season. So, official start of the dry season. Naalala niyo yung joke dyan? Hot or hotter? Yun ang dalawa lang ang pagpipilian. Pero ito yung Joribel, kasi yung nakakatakot, no? Biglang kahapon, hindi, mainit, pero hindi naman intense, biglang 46 degrees Celsius. Biglaan, parang nakakataranta. No? Dahil ba to sa transition, or is this what we should expect this coming dry season? Actually naman po, ang heat index, ang sinasabi natin, this is different po from kung ano po yung observed temperature natin sa kapaligiran natin. So, when we say heat index, ito po yung apparent heat na nararamdaman ng isang tao, lalo na kapag siya po ay nasa labas, kasi may added factor po tayo, yung tinatawag natin na relative humidity o yung alinsangan ng panahon, yun pong halumigmig kung saan, ito po yung nararamdaman ng isang tao na feels like temperature, kumbaga. So, mas mataas po ito kaysa dun sa temperature na nasa labas lang. Pero Joribel, sige, go ahead. At kung, yun nga po, kung sinabi nyo na ito na po ba yung start ng na talaga, tag-init. So, ito po yung isa sa mga precursor. And apparently, dito naman po sa amin sa Pag-asa, nag-i-issue po kami ng heat index. Start po talaga ng March 1 up to June for this year. So yearly po 'yon na ginagawa natin since 2010. Pero Joribel, linawin lang natin, 46 degrees ba talaga yung na-record na heat index today? Saang mga lugar 'yon? Kasi forecast lang 'yun, I understand kahapon Yes, so po. ano ba yung mga temperature talaga na na-record today? Or at least yung Okay, heat index. so- Heat index din. Yes. Okay po. Did you So, to set the actually record straight? predict it? Did you actually predict it correctly? I guess yun ang Okay tanong po. ni Pao. So, to set the record straight, so we have forecasted po na magkakaroon po tayo ng 46 degrees, March 3 and March 4. But then, for this day po, at 2 p.m. sa amin pong Science Garden, yung station po natin dito, we have recorded po, yung heat index po natin is recorded and computed, ito po yung actual, is only 37 degrees at 1 p.m. and then 2 p.m. 36 degrees.
So, medyo malayo po siya dun sa 46 degrees. nga. Pero, ang mahalaga po dito is nasa range po siya na pareho dun sa kung saan meron po tayong extreme caution. So, ibig sabihin po, nagbigay po tayo ng babala na makakaranas po yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasa outdoor, may mga outdoor activities, mga estudyante, mga commuters, na maaari pong ganito po yung maramdaman nilang init ng panahon sa kanila pong katawan. Or siguro to anticipate na nitong Marso, ganyan ang magiging temperatura. Kahit hindi na meet today. Kahit hindi swak yung Yes yung po. So, forecast asahan nila. po natin na in the coming days and in the coming months up to May po talaga nagpipik yung ating heat index kung saan mas matataas po yung ating mga naire-record sa buong bansa po. Anong expectation natin this coming dry season? No? Sanay na sanay ako magsalita ng summer. Pero itong dry season, kasi last year, tag-init na lang, Tagalogin natin. tag-tuyo. Because dati, no, hindi naman laging merong El Nino, La Nina cycle. Pero napapansin ko, Joribel, parang dumadalas na parang every year na lang, El Nino, La Nina, El Nino, La Nina. Magko-continue ba tayo this year? Kasi last year, ganun yung nangyari. And true enough, grabe yung mga ulan after the sobrang init na tag-init. Yes po. So, eto na nga yung mga tinatawag natin na eto na ba yung climate change? Eto na ba ito sa mga nararanasan natin? So, dumadalas po talaga yung ating mga extreme weather events, hindi lang po itong mga tag-init. Mas nararamdaman po natin yung malalakas po na bagyo. Ayan, very evident po sa atin yan. So, ito po yung tinatawag natin na mga impacts na po ng climate change kung saan nagkakaroon po tayo ng mga extreme events, mga matataas na temperatura, madalas na mga pagbisita ng mga bagyo sa atin, mas malalakas, tapos kahit po habagat, malalakas din ang mga idinudulot na ulan. So yun po yung mga nararanasan natin na isa po talaga sa mga effects na po ng climate change. And also extreme heat. Kasama na Yes doon. po. Kasama na doon. So every year, painit ng painit. Yeah. No? It's always the hottest year on record. This is predicted to be the hottest year. Actually, 2020. 2024 po, April is the one of the hottest months for the record po din yun. And then, so this year po, it is also predicted na magkakaroon pa rin po tayo ng mga extreme heat events na may experience po natin. Hindi lamang po sa bansa natin, kundi worldwide po. Yeah. So we can exceed that April 2024 record this year. Sana naman po hindi, no? Kasi ano po natin dito, yung ating pong mga kababayan na mas naapektuhan. Yes. But what could cause, sorry the difference in your forecast, medyo mga 10 degrees, 8 degrees yung layo Parang pinawisan ako sobra kanina just thinking that it was hot. Pero But actually, parang nasuggest nyo lang ata nakapaglakad Ay, ako hindi ng naman po. 4:30 p.m. kasama nung aso ko dalawa. No, normally, pag mainit, hantayin ko hanggang magabi. So, alam ko na, actually, parang sabi ko, parang dito 46 kasi Oo. medyo, Yun na nga, it was a bit off the mark. A bit. So, ayun po, syempre po, forecast, hindi naman po natin masasabi na 100%. And siguro po isa dun sa mga factor na hindi po natin na-meet or sabihin natin na yun nga, it's a 10-degree difference is because po na hindi po tayo nagkaroon ng inaasahan natin na kasi pag mga ganitong season, kung mapapansin nyo po, in the past few days, nung mga nakaraang linggo, meron po tayong mga pag-ulan sa hapon or sa tanghali. Tapos, after that, mawawala na po. So, kung nagkaroon po siguro ng pag-ulan ngayong araw na to sa ibang areas kung saan mas magiging yung atin pong kapaligiran ay ma-vapor. So, meron po siyang, kumbaga, moisture. mas mahalumigmig. Ayun. Okay. So, mas mataas po kasi dapat ang relative humidity. For this day po kasi, mababa po. 45 lang po yung inabot niya. Kaya po, mababa rin po yung computed natin at observe na naging heat index po natin. So, yun po yung isang factor kung bakit po hindi po talaga natin na-meet yung sinasabi po natin na 46 degrees. Okay, Joribel, ito, so dahil nga papunta na tayo sa tag-init na panahon, paano ba natin dapat paghandaan ang summer? Lagi naman natin naririnig yung stay indoors, di ba? Pati ang Yes po. mag-hydrate. Pero baka may iba pang payo ang pag-asa kung anong pwede gawin. Yes. So, sa ating mga kababayan po, especially po yung ating mga estudyante, so nire-recommend po talaga namin na magsuot po ng mga light clothes.
especially po talagang light as in dapat white lang siya, pastel colors kasi po ito po yung mga nagre-reflect po ng heat back to the atmosphere, unlike po yung mga black dark clothes na mas maiinitan po tayo. So the same goes po with sa ating mga workers na nasa labas na ganun din po ang isuot, and of course magdala po tayo lagi ng payong, hindi lang sa ulan kundi sa init ng araw. Magsuot po ng mga cap or iba pang pananggalang, shades, and then maglagay po tayo ng sunblock. Makakatulong po ito kasi syempre para po sa skin natin, and also yun nga po, mag-hydrate aside from palagi rin tayong dapat na iisipin natin na kung hindi naman po kailangang lumabas, magstay na lang po tayo indoor. And doon naman po sa mga nasa labas na, as much as possible, let's make it a point na hindi naman talaga tayo yung naka-expose sa tirik na araw. Kumbaga, let's go dun sa may mga shade, o kung naghihintay man ng jeep, nandun tayo sa tamang hintayan para maprotektahan pa rin po yung ating, syempre yung ating katawan.